Pagkakasabi ng Pangulo. Yes, apo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi lang kilay itinaas ko. Pati paa. O bakit yung pag nagbibigay sila ng AKAP, akala mo ba yun ay lalo mas mag-ano yun, di ba? Yun, lantaran. O tatanungin ko, halimbawa, saang provision ng ating tuntunin dito sa House of Representatives, kahit na sa ating mga House rules natin, committee rules, halimbawa, o saligang batas, saan nyo po mababasa na ang isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, kasi siyang mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n eh. Yung mayor hindi ini-impeach. Ano? Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. O bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Kung naman natanong. Yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan eh. Yung mayor pa siya eh. Yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. Huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa akong... Kwenta-kwenta. Muling napatunayan ulit. Palagi namin napapatunayan eh. Na yung pagkakalayo ng agwat ng kinikita, kung tawagin ay honoraria eh. Honorarium, ano? Kanina na-establish na naman namin isang barangay. Ang kanyang tinatanggap na kung tawagin ay honorarium, 5,000 pesos a month. Wow! Samantalang yung yung isa na isang barangay sa Laguna, 30,000 pesos a month. So sabi ko, nakita mo kapitan, yung tinatanggap mo ay ika-anim na bahagi lamang nitong katabi mo. Yes. Ayan. Merong 8,000, may 7,000, may 6,000. Yun ang pinipilit nating bigyan ng rationalization dahil sa hindi talaga makakapagbigay ng mabuting serbisyo pagkakulang-kulang talaga. Yung kanilang mga wherewithal. Kasi pinanggagalingan lang naman ng barangay kasi karaniwan ira eh. O nata na ngayon ang tawag pagkatapos kung wala namang income yung barangay. Wala din. Yung iba maganda na nga yung malaki yung kanilang ira pagkatapos ay may income na tinatanggap sapagkat yung ekonomiya ay masigla sa kanilang lugar. Pero yung walang income at talagang nakatingala lang doon sa nata o ira na tinatanggap. Nako, maniwala ka, kawawang kawawa. Yun ang aming binibigyan ng pansin at inaaral. So ang gusto niyo dito kung ay maging ano nito, parang sinususugan namin yung local government code. Yun. Pinatutunayan namin sa magitan ng weekly programs na yung aming inaral, totoong nangyayari. Halos 700 na barangay kapitan nang nakakausap namin sa magitan ng programa na yun eh. Naglatag kami ng panukalang batas na makakagawa naman tayo ng isang komisyon nilalagay natin bilang isang pagsusog sa local government code. Na ang tanging layunin niya, ang gawain niya ay mangalap ng mga pondo. Na yan ay pagsasama-samahin at yung komisyon na yun, siya ngayon ang magja-justify kung sino-sinong barangay ang dapat niyang i-prioritize pagka nakakalap nung karagdagang pondo. Para makapacitate. Medyo mapalakas natin. Kasi sabi ko nga, kung 2% lang pala ng mga barangay natin sa kabuong Pilipinas ang nakatatayo sa sariling pa, talagang bigo yung layunin ng local government code. After 34 years, ganito pa rin ang kalagayan. Humaba po yung usapan, kaya ako po nahuli ng konti. Pero huli man daw, ano? magaling. Naihahabol din. Pinipilit pa rin habulin. Yun. Lalong-lalo na kung dahil sa araw na ito, 2 araw na lumipas, po. Ang daming naghahanap sa inyo eh. Dahil gustong alamin ang inyong, anong masasabi ninyo
dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Na, Ito ba ang pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito. it's a storm in a teacup. Ba, hindi sa atin galing yan. Kaya lang mukhang hindi na, nawala na yung teacup, Kong eh. Naging storm na talaga. Ano pang... Pag sinabi mo balita kasing... niyo? Oho. Iba-ibang pagkakagamit ng metaphor na yun. Oo. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes, Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, opo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi lang kilay ang itinaas ko eh. Pati paa. Yung bang... Hindi ko naman alam na ito yung pag-uusapan natin. Kung hindi na sana ako pumunta rito eh. Wala kayong magagawa, Kong, dahil ito ang gustong marinig sa inyo ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi siyempre nandun pa rin kayo sa Kongreso, nasa House. Hindi ba kayo paano ba kinokonbin yung gano'n na bigla ang magbobotohan? Hindi ba ipapatawag lahat? Paano ho ba yun? Hindi, magpiprepare na yan ng mga signature sheets. Pangkaraniwan ang ginagawa nila, ipiprepare nila yung impeachment complaint kasama na yung articles of impeachment. Pangkaraniwan yan. Merong nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun eh. Pipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ako sinasabing grapevine, ay naulinigan ko lang yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, sabi-sabi. na kapag ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects. Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP, yung mga yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yon. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya, ayuda kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin eh. Malibang bansa dahil sapagkat yun ay natapat doon sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, Kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa eh. Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4. Mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime?
Yung nga daw pong ano, Kapag ako'y napatay, sabi niya, oo. meron na akong kausap Mhm. na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po eh. Nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yan. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na. Aha. Eh di, titingnan natin, pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. Aha. O sa akin kasi grave threat lang yun. Para sa Yung kapakanan. grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun eh. Parang nagbanta ka pa lang. O di ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So, wala pa. Oo. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya wag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman ako gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo. Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako'y napatay, ipapapatay ko rin kayo. So parang wala pa. Diba? Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Di ba? Sila magtatanggol niyan, no? Hindi silang magtatanggol. Sila ang Silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. na meron nga ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan pagkatapos baka mamaya saka mamadali nila, nagamit nila yung high crime. Pagkatapos sige nga, tingnan nga natin ang definition ng high crimes. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi sa... ko pa nabasa lahat yan, ha? Ngayon ko lang naririnig yan. Binabasa. Wala kasi akong panahon basahin yan eh. Kasabi nyo nga, storm in a teacup lang ito eh. Kaya ako nang nagbibigay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi eh. Tama. Hindi ba? Paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala ikang kabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala ikang kahihinatnan yan. Marami tayong problema at mahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala, sabi niya. Sa wala. O pagkatapos, hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. Aba, may high crime dito. Ha? Kung yung mga... Kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President eh. Pero pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Yung konsehal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman na saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yon eh. Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan,
yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba, yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan eh. Yung mayor pa siya eh. Yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. So, huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa Walang akong- kakwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito eh. O, ikaw lang, natatawa ka na eh. Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high of crimes of sedition and insurrection such as, eto na, such as na nakakatawa eh, to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Oo nga, tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Papalit. Line of succession. wala nga meron succession. Parte yun ng ating estabilidad, di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ko rito. Ang taas pa, high crime Talagang din designated, so basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ang kanyang pananagutan, Opo. o kaya nag-resign, Abay, may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated Oo, survivor. kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko. Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talaga may pagtatangka. Aha. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. so kung ito ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1, ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in Atika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Ha? Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description. yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero Na destabilization. yung parang may ano to eh, yung ihuhuli ko, yung parang ito lang ang pwedeng may basihan. Ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama make-up nito ng Vice President tsaka lipstick, Kong eh. Pakinggan nyo mabuti ha, kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Kabuuan. Profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and So, corruption. ano-ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust. Ay Ano nga, yun? totality lang eh. So, inisip ko dito, kasama yung pag-makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Kong. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, Lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot halimbawa. Ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi eh. Pwede bang ganun? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, hindi ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, hindi ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya ngayon. Kinakailangan hindi makalusot manalo. siya. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes. So, 5 na po yan. Ha? Yung sinabi ko kanina, una yung assassination, di umano,
SALN, DDS. Dinescribe ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang eh. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live Oo broadcast. nga, sinabi niya lang, pag ako'y napatay, Yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero, nandun ba, nakadescribe ba yung pamamaraan, Wala yung eh. plano? Wala po. Kung paano niya isa sa katuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Ha? Palagay ba? Banta lang kung eh. Ay, palagay ko, sa akin, grave threat lang yan. Grave Sinasabi threat ko sa'yo. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat. Pero yung high crimes, Pero hindi siya yung pasok siya doon. High crimes. Yung grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal di ba? Sa bagay, Oo. Pero pinag-uusapan natin dito, high crime. High crimes nga eh. Katumbas nung, alam mo, pagka yun, inisa-isa mo, di ba? Betrayal of public trust. Treason, mga yan. Graft and corruption, and other high crimes. Di ba? Kapag yun ay tiningnan mo, mga krimen na hindi pangkaraniwan, mga paglabag na hindi pangkaraniwan, na kaya nga masasakripisyo yung kanyang opisina kahit ilang milyon pa ang bumoto sa'yo. Kasi yung katapat ng impeachment, sisirain mo, aalisan mo ng paano ba natin kasi naboto siya na Vice President, 32 million votes. Matibay yun. Kaya impeachment Hindi basta-basta, dinimanda mo siya, napatunayan mo gumawa siya ng krimen. Hindi siya matatanggal. Hindi. Ang katapat nun, impeachment. Yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay ng butante. Para maintindihan ng butante, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya sapagkat may katapat po na paglabag na parang yung pagtitiwala na yun po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. So tatapatan mo yun. Ganun dapat katindi. Tinapat mo grave threat. Hindi naman ata. Ang natitira na lang kung na hindi natin na-discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa mga committee hearing. Hindi nag-usap sa committee hearing sapagkat ang modality yung ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa 1/3. Kaya dire-diretso yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito, kung yung iniligay nilang 2 and 3, number 2 ay yung misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan dyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo. Yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Hindi pa rin final yun. Sapagkat assailable pa rin yun. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper ng COA. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aakyat pa siya sa Korte Sa Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. May conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit Ano sabihin ko sa kanila? Ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi
ang Congress ay pwedeng mag-audit. Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit. Nasaan po? Wala. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. O, tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo. O, ba't nyo binigay? Sinabpi na po kami. O nga, sinabpi na, ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. O ganun pala ako eh. Alam niyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit niyo binigay yan? Hindi niyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon. O, kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? O ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun ako sa Senado, di ba? Halimbawa, Ayan na. Di sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, Oh. misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Wala Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ino-audit pa po Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba to? Misuse, malversation. Nasaan ka ako halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, haharap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good government. Good government daw. Good government. Anong pangalan? Committee on Good Government. Good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na po? Committee on Bad Government. Ayan. Yun ang katapat nila eh. Ano ba yung sinasabi ko? Saan ba ako papunta ron? Nakalimutan ko tuloy. Yung audit ng COA. Kaya nga. So, wala pa. Hindi, yung papel. Hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabpi na ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval. Opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman. Si COA. Gamaliel Cordoba. Nag-aral si Gamaliel. Chairman, kako sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po, alam ko. Alam mo pala. Bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw pwedeng ma-impeach dito? Impeachable ang COA. Hindi ba sinabi ko rin sa iyo, ang commissioner ng Mangoa, commissioner ng CSC, commissioner ng COMELEC, ay impeachable officers. Delikado pala, no? Dito pa lang, halimbawa, pagtatatanungin mo yung mga yun. Ano? Attorney. Baka mamaya, kamukha nung attorney yung vlogger, yung bata mo. Yung bata mong vlogger. Nako. Ito pa talaga yung pag-uusapan natin sa hapon Meron ito? pa. Nga. Ayan, kung dun sa na-discuss na natin, yung sa 7 articles of impeachment, isa na lang ang iniwan ko. So, yan ang pinakamabigat. ito siguro yung pinakamabigat. Kasi inisa-isa na natin eh. Mula dun sa pinakamababaw, Bigatan mo, ha? mukhang mapakabigat nito, Kong, ha? Number 3, betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption, including distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. Napatunayan nila yung bribery. Kasi alam mo, Nelson, pagka bribery, kaya ka nagbigay ng pera sa isang tao, lalong-lalo na
Meron siyang posisyon. Aha. Meron kang gustong ipagawa sa kanya. Yes, opo. Di ba? So, malinaw ba na nung sinasabi nilang nagbigay ang Vice President, aligasyon lang naman eh. Aha. So, granting halimbawa, kunyari may nagbigay talaga. Halimbawa, aha. Specific ba na yung pera na yun ay para may gawin yung binigyan? Kasi dapat ganun eh. Kasi kung halimbawa nagbigay ka lang dahil sa gusto mong magbigay, wala ka naman pinagagawa sa kanila. Na Hindi tama. bribery yun. Ah, ganun ba yun? Binigyan kita ng pera. Aha. Palagi naman kitang binibigyan eh, di ba? Nung makakakaraan, hindi na ako. Pero meron akong gustong pagawa mo na labag sa batas. Bribery yun. Pero kung halimbawa natuwa ka lang. nakatuwa sapagkat May bonus, ganun. hindi bribery yun. Di ba? Meron ba silang napatunayan na kung sakaling nang binagbibigyan? Baka naman meron silang karagdagang pondo na sobra na ipinamahagi niya sa kanyang sapagkat nakitaan sila ng kasipagan Aha. ng maayos na pagtupad ng kanilang mga gawain. O pinagbibigyan sila. Wala akong makita ron. Pero ito daw, officials na ito ay ang posisyon sa procurement. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, kaya mo binigay sa kanya sapagkat baka May paboran. meron kang gustong ipasok na supplier. Ayun. Na meron kang kalakip na mandato sa kanila. Pakibigyan mo ng Ayun. kasi pagka sa post-qual ka niya, wag mo nang hanapan ng Yung mga requirements. baka ma-disqualify. Kasi may post-qual eh, di ba? Opo. Pangkaraniwan, higpitan sa post-qual eh. Para sa ito ha. Ituloy-tuloy mo na. Yan ang bribery. Kung wala naman, paano? Napakahirap patunayan nun eh. O halimbawa, nandun na naman ako sa Senado. Ibig mo ba sabihin na migay lang na wala namang kaukulang gagawin yung pinagbigyan para palitawin na merong dapat na kilingin o kaya dapat na magkaroon ng advantage sa supply at kahit na baluktutin ang ibang mga proseso ay gagawin nila sapagkat nagbigay ka. Mapapalitaw nyo ba yan? Ano ang napalitaw ninyo? Wala po kasi. Magsiwi na kayo lahat ka. Di ba? So establish mo na yun. Itigil na natin ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong, di ba? It's a storm in a teacup. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nagpakadalubhasa kayo dyan. Pagkatapos, wala naman pala kayong mapapatunayan. Bakit yung pag nagbibigay sila ng akap, akala mo ba yun ay lalong mas mag-ano yun, di ba? Yun, lantaran. Tatanungin ko, halimbawa, saang provision ng ating tuntunin dito sa House of Representatives, kahit na sa ating mga House rules natin, committee rules, halimbawa, o saligang batas, saan nyo po mababasa na ang isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, siyang mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n eh. Yun, babagsak sa bribery yun eh. Lalo na ngayon, magsisimula ng campaign season halimbawa. Pagkakamalang kang bumibili ka ng boto. Pero akap yun eh. AX. Tupad. Ngayon lamang, alam mo yung guarantee letter na pinadadaan sa amin, Nelson? May sakit yung isang constituent. Pupunta sa amin. Gagawa, yung mga staff ko, kasi may sakit, bibigyan niya yung medical abstract na kailangan ng ganitong halaga. Pangkaraniwan, may hirap. So gagawa kami ng guarantee letter para i-cover yun. Bibigyan niya sa ospital para sa ganun ay mailibre yung kanyang expense. Yes, opo. Kailangan bang ipadaan sa amin yun? Ako minsan nahihiya ako eh. Hindi na dapat pinadadaan sa amin yun. Dapat yung DOH, merong sistema o yung DSWD, kayo-kayo na lang sapagkat kayo ang ehensya ng gobyerno na talagang minanduhan na kayo ang tumutok dyan. Kami, tagagawa lang kami ng batas. Hindi. Ang nangyari, dahil sa gusto nilang magpasikat, lalong-lalo na pagka-eleksyon, kailangan sila pang magbigay. Pamumukha mo ba sa tao, utang na loob mo sa akong gumawa ng GL mo, guarantee letter? Hindi po eh. Wala po kayong utang na loob sapagkat yun po ay pera ng gobyerno po yan. Pinadaan lang sa amin. Ako kahit pa paano sinasabi ko yun eh. Pero yung mga kasama ko, hindi. Para bang
Gusto nilang palabasin, galing sa bulsa nila yun. Kaya yung tao nananatiling na nag-uutang na loob, parang ganun na lang po, salamat po, salamat. Ay sabi ko, pagka ako'y pumunta sa ibang lugar ngayon, kunin niyo po yung pera na yan. At huwag kayong magte-thank you sapagkat yan, pera po niyo yan. Pera ng taong bayan. Huwag kayong magte-thank you, huwag kayong pabubulag sa mga yan. Sabi ko, totoo naman eh. Tama. Oo. Tapos bribery dyan. Parang binabribe mo na rin ng tao eh. Lantaran, ikaw nga eh. Bakit? May katapat na boto eh. Ito may consideration eh. Pero dyan sa sinasabi mo, wala pa nakitang na-prove nila na mayroong consideration. Namigay siguro sila. Problema na nila yon. Anong consideration? Wala naman sila sinabi. May pinagagawa ba sila doon sa mga pinagbigyan ng kung ano-anong pera na yon? Mukhang doon sa hearing, Kong, wala nga lumitaw. Wala nga. Nandun ako eh. Hinihintay ko nga na tatanungin siya, madam, isa ka po pala sa nakatanggap ng ganito, ilang buwan ka nakatanggap? 3 buwan po. Ano naman ang pinagagawa sa'yo? Di sana nagsalita. Anong kapalit? Ano? Ang gusto po nila kasi, yung pong supplier X, ay yun po yung palagi ko pinapasok dito. Bribery talaga yun. Ayun. Di ba? Baka nagkaroon sila ng idea kung na gawin. Sinasabi ko na nga eh. Partida ko na lang sa kanila yun eh, di ba? Oo. Kaya mahirap naman gumawa ng kwento. Mabubuking din eh. Partida ko na po sa inyo yan. Kasi kahit ano pong gawin ninyo, pag nandyan na po, tingnan natin kung makakalusot kayo.